Magandang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lang akong Susi, taga Bulacan. May asawa at 2 anak na po ako ngayon. Nangyari itong karanasan ko nung nagsisimula pa lang kaming mamuhay ng mister ko. Nang magsama kami, ay doon kami pansamantalang nanirahan sa Tarlac kasama ng mga magulang niya. Pero nang magbuntis ako, ay pinasya na naming bumukod dahil marami ring nakapisan sa bahay nila. Nakahanap naman kami ng murang bahay dito sa Bulacan kung saan taga dito talaga ako. Kaso lang, sa kabilang bayan ang nakita naming pwedeng matirahan. Kakilala ng kaibigan ng mama ko ang dating nakatira doon. Kaya lang ay may bahay na daw sila sa QC. Kaya pinaupahan na lang nila yung sa Bulacan. Pwede din daw naming bilhin basta may down payment. Maayos at matibay pa naman yung bahay. Kaso lang, bakas na yung kalumaan ng mga pintura at tiles. Kaya naman pinapinturahan muna namin bago kami lumipat para naman mas maging presentable. Doon muna kami pansamantalang nanuluyan kina mama. Maliban sa mga sofa, kama at ilang mga gamit, ay naiwan din sa bahay na yon ang isang may kalakihang aquarium. Wala na yung laman maliban sa mga batong may iba't ibang kulay. Sabi ng kaibigan namin na tumulong sa paglilipat, ay lagyan daw muna ng isda yung aquarium. Swerte daw kasi yon sa bahay. Agad namang bumili ng mga goldfish ang asawa ko kasi hilig din talaga niya ang mag-alaga ng mga ganon. Nanghihingi nga rin siya ng aso sa isa niyang kaibigan para daw may bantay ako kapag mag-isa lang sa bahay. Sa unang ilang araw namin doon ay maayos at wala naman akong napapansing kakaiba. Medyo hindi lang ako ganong sanay na walang kasama dahil nasa trabaho yung asawa ko at gabi na akong umuwi. Madalas ay aso lang yung kinakausap ko o di kaya yung mga isda sa aquarium. Medyo nakakagaan din ang loob panoorin dahil sa iba't ibang kulay ng mga isda doon. Palagi ko pang sinasabi noon na sana ay may dumating na swerte sa aming mag-asawa. Isang araw, habang nililinis ako sa may sala kung saan andun din yung aquarium, nakaramdam ako ng pag-init ng batok. Taatalikod ako sa may aquarium at pakiramdam ko noon ay may tao sa likuran ko. Mabilis akong lumingon. Ganun na lang yung hilakbot ko nang may makita akong mukha ng bata na parang nakadikit sa aquarium. Yung parang pinapanood niya yung mga isda pero andun siya sa kabilang side. Pagkurap ko ay bigla naman yung nawala. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako noong mga oras na yon, pero doon na rin nagsimula yung kababalaghang nangyari sa akin. Nagpapahinga ako ng hapon noon sa may sala. Habang napapapikit na, nakarinig ako ng tawa ng isang bata. Yun bang akala mo kinikiliti. Tapos biglang tumahimik. Agad akong napabangon at nagpalinga-linga para hanapin kung saan nagmumula yung tawang yon. Sumilip pa ako sa bintana para tingnan kung may bata ba sa labas. Wala naman at sobrang init din sa labas nun. Muli akong nahiga sa sofa at napatitig sa kisame. Nang mga oras na yon ay nakikiramdam ako. Ganun na lang yung gulat ko, Boss Bob, nang bigla na lang may lumabas na bata sa ilalim ng kinihigaan kong sofa at mabilis yung tumakbo papunta sa likuran ng aquarium. Mabilis akong napabangon at ang lakas ng tambol ng dibdib ko. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa aquarium. Sa pagtataka ay wala akong nakitang bata doon. Hindi ako mapakali at panitanong ko nun sa sarili kung saan ba nanggaling yung bata. Nakasara naman lahat ng pinto sa bahay. Dahil sa nakaramdam na ako ng takot ay minabuti ko munang lumabas saglit ng bahay. Kahit mainit ay pumunta ako sa pinakamalapit na tindahan. Doon ako tumambay saglit at naipagkwentuhan sa ilang mga kapitbahay. Naitanong ko kung may bata bang naatira dati sa bahay namin. Meron daw. Pero ilan na daw ang tumira sa bahay na yon at meron nga daw isang batang lalaki na namatay doon sa bahay. Nanindig ang mga balahibo ko nang marinig yung sinabi ng kapitbahay. Agad ko naisip na baka nagmumulto siya dun sa bagong tirahan namin, kaya medyo natakot na ako mag-isa nun. Kinuwento ko kay mama at pinasamahan niya ako sa bunso naming kapatid na si Clarissa.
Nag-alala din sila dahil nga buntis na ako at medyo malaki na ang tiyan. Unang araw pa lang ni Clarissa sa bahay ay agad na siyang may naramdamang kakaiba. Habang nagwawalis daw kasi siya noon sa sala ay biglang parang nagkagulo daw lahat ng mga isda sa loob ng aquarium. Yung parang ginagalaw yung tubig. Sunod daw ay parang may narinig siyang tumiling bata. Nakita daw niyang sobrang bumubula yung tubig sa aquarium na parang nilakasan yung pressure ng oxygen. Wala naman daw gumalaw noon dahil nasa kwarto raw ako nung mga oras na yon. Isang gabi noon ay late nang umuwi yung asawa ko dahil nag-overtime. Dalawa lang kami ni Clarissa sa bahay. Pareho na kaming patulog nang biglang bumukas yung pinto ng kwarto ko. Alam niyo yung parang may tumulak. Napabangon ako dahil akala ko ay dumating na yung mister ko. Pero walang nagpailaw ng kwarto. Bumangon na rin ako noon para mag-CR. Nasa kusina pa yung banyo namin at madadaanan yung sala. Pagdaan ko doon ay parang may biglang tumakbo galing aquarium. Mabilis akong napatingin doon at kitang-kita ko yung maliit na ninong nagtatatakbo na parang sa bata. Hindi ko alam kung babalik ba ako ng kwarto ko o tutuloy sa banyo. Matapos kong makita yon ay nakarinig na lang ako ng tawa. Hindi agad ako nakakilos sa kilabot. Bigla akong nanghina at nanginig. Para bang hindi ko maihakbang yung mga paa ko, lalo nung makita kong huminto yung anino at tatigil din ang pagtawa. Marahan at medyo nabubulol kong tinanong kung sino siya. Ramdam kong umakyat sa batok ko ang pamamanhid at kinaw. Para akong naistatwa. Nang pagkisap ko ay bigla na lang nawala yung anino ng bata. Napasalampak na lang ako sa sahig dahil sa sobrang takot at pagkagulat sa na-experience. Naabutan akong ganoon ng asawa ko at dali-dali niya akong dinaluhan. Kinabahan din daw siya dahil akala niya ay nadulas ako, lalo at malaki na yung tiyan ko. Tinulungan niya akong makatayo at sinamahan sa banyo. Nang nasa kwarto na kami ay kinuwento ko sa kanya yung nakita ko, pati na rin yung kay Clarissa. Hindi siya maapaniwala. Ang akala ko nga ay hindi siya maniniwala sa akin. Pero medyo nag-alangan siya nung sabihin sa akin na kahit daw siya ay may naranasang kababalaghan sa bahay namin. Nagising daw siya ng madaling araw at nakita niya na parang may gumagalaw malapit sa may aquarium. Nilapitan niya yon at tiningnan mabuti. Nagulat na lang daw siya nang may makita siyang muka sa kabilang side ng aquarium. Bigla siyang napaatras daw. Pero agad din nawala kung ano man yung nasa likod ng aquarium. Kaya napaisip din ako kung yung bahay ba talaga na yon yung minumulto o yung mismong aquarium. Doon kasi namin madalas makita yung bata. Sabi nga ng mister ko nang malaman niya yung tungkol sa namatay na bata sa bahay namin, baka mahilig ito sa mga isda o di kaya ay siyang may-ari ng aquarium. Kaya nang mag-weekend ay pinabless namin yung buong bahay, pati na rin yung aquarium. Kung hindi pa raw yun mawala, ay babasagin na lang daw namin yung aquarium at papalitan ng bago. Pero nadala naman sa holy water at dasal. Hindi na nagparamdam pa yung bata dun sa lumang aquarium na sinasabi ding pampaswerte daw. Siguro ang maituturing kong swerte ay yung healthy kaming buong mag-anak at walang sobrang bigat na problemang pinapasan. Matapos ng ilang taon ay nakabili kami ng bagong bahay dito pa rin sa Bulacan at binenta na yung bahay na yon kasama yung lumang aquarium. Wala naman akong update kung kamusta naman yung bagong may-ari. Kung siniswerte ba sila o bumalik yung pagpaparamdam ng batang namatay doon dati dahil nga sa bago na yung may-ari. Hanggang dito na lang Boss Bob ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Magandang gabi sa inyo Kuya Bob at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Antoinette, taga Dumaguete. Itong story ay karanasan pa ng nanay ng lola ko na si Adeng. Si Lola Losing naman ang kanyang ina.
So napakatagal na po nitong nangyari. Dati pa man daw ay nauso na ang mga mutya, anting-anting at agimat. Pinaniniwalaan nilang swerte ang mga bagay na pambihira lang makita tulad ng mga mutya. Noon pa man daw ay nangangalaga na sila ng ganung mga bagay, katulad na lang ng mutya ng bigas. May nagbigay daw na isang kaibigan ng ganoong mutya kay Lola Lusing. Nasa elementarya pa lang daw si Lola Ading nung mga panahon na yon. May maliit daw silang sakahan at simula nang mapa sa kanya ang mutya ng bigas ay gumanda na ang ani nila. May kaibigan daw siya noon na tawagin nating Trining. Tumutulong-tulong daw itong si Trining sa sakahan nila. Meron din daw silang kapiranggot na lupa na sinasaka pero hindi raw palaging maganda ang ani. Turo naman daw talaga kapag magsasaka, nagtutulungan. Inilihim daw ni Lola ang tungkol sa mutya maliban syempre kay Lolo na asawa niya. Kapag anihan na ay dinadala niya ang mutya sa sakahan. Dinadasalan at hinahalo sa ilang butil ng naaning palay. Pag nagtatanim naman ay binababad nila ng ilang sandali sa tubig na gagamitin pambabad sa itatanim na palay. Hindi raw nila alam nung una kung epektibo ba yon. Pero nakita nila ang resulta na gumanda ang ani. Nang nasa bahay daw sina Lola Lusing ay napag-usapan nilang mag-asawa ang tungkol sa mutya. Tuwang-tuwa sila noon dahil nga naging matiwasay ang pamumuhay nila. Hindi nila alam na may nakikinig pala sa kanila na hindi inaasahang bisita. Nalaman nito ang tungkol sa mutya ng bigas. Isang araw daw ay nawala ang mutya ni na Lola Lusing. Ang huling natandaan niya ay ipinatong lang niya yon sa may bigasan. Nasa maliit na garapon yun nilagay. Kahit anong hanap daw nila sa buong bahay ay hindi nila ito makita. Medyo nalungkot daw ang mag-asawa dahil baka bigla na lang daw magbago ang takbo ng ani nila. Pero hindi raw yun nagbago at lalo pang naging masagana ang ani. Pero kinatrining daw ay ganun pa rin. Walang pinagbago at tinirhan pa ng mga peste ang taniman nila. Nagulat at tatakot daw sina Lola nang magpunta sila sa palayan nila Trining. Ang dami raw daga ang naglipana sa palayan nila at may kung ano-anong pesteng kumakain ng mga palay nila. Sumunod daw noon ay nagkandaletse-letse ang buhay ni Trining. Nagkasakit ang anak niya. Ang sabi ay naengkanto daw ito kaya nagkaroon ng mga pasapasa sa katawan. Itong si Trining naman ay bigla raw nangayayat dahil sa kamalasang natamo niya at ng pamilya niya. Tinulungan naman daw sila ni Lola Lusing. Pero kahit ganoon na daw ang nangyayari sa kanila ay binalot pa rin ng inggit itong si Trining. May ginawa ito kay Lola Lusing. Pinakulam niya si Lola. Nagising na lang daw noon si Lola na sobrang nananakit ang tiyan niya. Hindi raw niya kayang indahin ng sakit dahil parang pinipiga daw yung bituka niya. Nasusuka rin siya pero walang lumalabas. Nagpatawag na sila ng manggagamot dahil hindi naman masyadong uso noon ang dinadala agad sa pagamutan. Mas pinaniniwalaan nila ang mga kababalaghan at pamahiin. Nang ginagamot na si Lola, nagulat daw yung manggagamot dahil hindi basta sakit ng tiyan ang nangyari kay Lola. May namiminsala daw sa kanya. Ito kasi manggagamot na to, kilala sa lugar nila. Magaling daw ito dahil lahi talaga sila ng manggagamot ng mga nadwende, na aswang, na kulam, na barang o na engkanto. Marunong din daw itong mangulam pero hindi niya ginagawa. Kinokontra lang niya. Mabuti nga raw at agad pinapunta sa kanya si Lola Lusing dahil baka lumala daw ito kapag hindi nagamot. Hindi na naikwento ni Lola Ading kay Mama ang buong detalye ng paggamot kay Lola Lusing. Basta raw may orasyon at dasal na ginamit. May pinahid lang daw ito sa tiyan ni Lola para mawala ang pananakit. Ilang araw ang lumipas nang malaman niya nagkasakit ng malala si Trining. Hindi na daw kasi ito nagpapakita. Nalaman niya na lubobo ang tiyan nito kahit hindi naman buntis. Yung para nasusugat-sugat pa raw at ninanana. Sobrang maamoy daw yon at may kung anong insekto pa ang nakikitang lumalabas mula sa sugat. Umiiyak daw ito nang bisitahin siya ni Lola Lusing. Humingi ito ng tawad at isinuli nito ang ninakaw na mutya ng bigas.
Akala niya kasi ay swerte ang ibibigay nun sa kanya. Sa halip ay puro kamalasan sa buong pamilya niya. Ganoon daw talaga sabi ni Lola. Kapag hindi ikaw ang may-ari ng mutya, anting-anting o agimat, lalo kapag dinakaw mo lang, ay hindi yon gagana. O baka maging iba pa ang epekto sa'yo. Pinatawad naman daw siya ni Lola Lusing, pero hindi na mabawi pa yung ginawang balikkulam sa kanya. Hindi lang daw sila maapaniwala na nagawa yon kay Lola Lusing, kahit na puro kabutihan lang naman ang ginagawa at pinapakita nila dito. Wala talaga maidudulot na maganda kapag naiinggit ka sa iyong kapwa. Ilang linggo pa raw nagdusa si Trining bago ito bawian ng buhay dahil hindi na kinaya ng katawan niya. Naiwan ang mag-aama niya. Nakakalungkot na nakakakilabot nang marinig ko itong kwento. Actually, unang nakwento na ito ni Lola Ading sa amin nung mga bata pa kami. Tas si Mama naman, kinuwento niya ulit sa akin dahil tulad ko ay mahilig din siya sa mga kababalaghan. Ito lang po ang kwento ng Lola sa tuhod ko, Kuya Bob. Thank you sa pagbabasa at God bless sa inyo. Hello sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners nyo. Ako si Brian, subscriber at silent listener nyo na taga Bataan. Kamakailan lang ay minaikwento ang pinsan ko sa akin tungkol sa pinasukan niyang bahay noon bilang driver sa Bulacan. Itago na lang natin siya sa pangalang Kuya Chito. Nasa 33 years old daw siya nang mabasukan bilang driver sa isang may kayang mag-asawa. Malaki raw ang bahay ng mga ito pero medyo antik na. Nasa late 50s na ang mga amo niya at buhay pa raw ang nanay ng babae na naka-wheelchair na. May dalawa silang anak na may kanya-kanya na ring pamilya. Kaya sila na lang ang nakatira sa bahay na yon at yung dalawang kasambahay. Si Kuya Chito daw ay may sariling kwarto na nasa basement. Halong tabla at semento ang yari ng bahay. Kasi ayaw nilang ipabago yung kinalakihan nilang sahig na tabla sa second floor. Inaayos na lang yon kapag medyo marupok na. Kwento ni Kuya, itong matanda na tawagin na lang nating Lola Esme ay may daladalang kampanita o handbell sa bulsa ng suot nito. Yun daw ang ginagamit nito kapag natawag niya ang mga kasambahay. Sobrang luma na raw noon at ang sabi ng matanda, swerte daw yon sa bahay. Nagtataboy daw yon ng kamalasan at masasamang elemento. Nagugulat na lang daw si Kuya kapag bigla nitong pinapatugtog ang bell. Pag narinig na daw yon ay natataranta na ang mga kasambahay dahil ayaw ng matanda na pinaghihintay siya ng matagal. Pinapatulog daw niya yon kapag kakain na, magbabanyo at kapag gusto nitong maligo o matulog. Sabi ni Kuya, isang gabi daw, tulog na ang lahat. Sobrang tahimik ng bahay. Nang bigla na lang daw tumunog yung bell ni Lola Esme, dinataranta ang isang kasambahay na unang nakarinig. Nagmamadali itong pumasok ng kwarto ng matanda. Sinuotan naman daw ito ng diaper kapag natutulog na, pero baka dumumi ito kaya tinawag sila. Pagbukas daw ng kasambahay ng pinto ng kwarto, nagulat siya na may isang babaeng nakatayo at hawak-hawak yung bed. Hindi pinapatay yung isang lampshade sa tabi ng higaan ng matanda, kaya kitang-kita daw nito yung babaeng may hawak ng bed. Natulala na lang ito at hindi nakakilos o nakasigaw. Basta, pagkurap na lang daw niya ay naapatong na yung bell sa lamisita at wala na yung babae. Tulog na tulog naman daw yung matanda. Hindi naman daw yun yung amo niyang babae dahil mahaba ang buhok nun. Hanggang balikat lang kasi ang buhok ng amo nila. Saka lang daw parang nahimasmasan yung kasambahay nang sumunod sa kanya yung kasamahan niya. Nagtaka ito kung bakit nakatayo lang daw ito at hindi gumagalaw. Medyo nagulat pa nga siya nang kalabitin ito. Nakakapanindig balahibo at tagos hanggang buto daw yung lamig. Doon niya naikwento sa kasama yung nangyari.
At kinabukasan naman ay naikwento ng kasambahay na yon kay Kuya Chito yung naranasan niya. Narinig nga daw niyang tumunog yung bell pero akala niya ay si Lola Esme ang nagpatunog nun. Isang gabi naman daw ay nagising si Kuya dahil sa ingay ng mga yabag at kaluskos. Naririnig daw niya yon mula sa taas. Mula basement kung nasaan yung kwarto niya ay umakyat siya para magbanyo. Nang marinig niya ang malakas na mga kaluskos. Dahan-dahan daw siyang umakyat ng second floor kung nasaan yung mga kwarto ng amo nila at ng matanda. Iniisip niya na baka may masamang nangyari na kay Lola Esme. Dahan-dahan daw niyang sinilip yung kwarto ng matanda. Naka-dim light kasi yung kwarto. Kaya kita naman niyang mahimbing ang tulog ng matanda. Isasara na raw niya sana ang pinto nang bigla na lang niyang narinig ang nakaangilong pagkalmot sa sahig. Pagtingin daw niya sa ibaba, ganoon na lang daw yung takot niya nang makita ang isang babaeng gumagapang palabas sa ilalim ng higaan ng matanda. Gulat na gulat daw si Kuya at hindi nakakilos. Mas lalo daw siyang natakot nang makitang hawak nito yung handbell at tumutunog yon habang gumagapang ito papalapit sa kanya. Sa takot ni Kuya ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto ng matanda. Muntik na nga raw siyang mahulog ng hagdan para lang makalayo. Pagdating daw ng kwarto niya sa basement ay hingal na hingal siya. Hindi siya maapaniwala sa nakita. Para lang daw siyang nananaginip ng masama pero hindi mawaglit sa isip niya yung babaeng gumapang palabas ng kama. Napamura pa nga daw siya sa takot. Hindi na siya maatulog nun dahil baka muli daw magpakita sa kanya at pumasok naman sa kwarto niya. Kinabukasan, doon pa lang siya nakaramdam ng antok. Buti raw at walang lakad yung mag-asawa. Nasa bahay lang sila. Minsan niyang nakakwentuhan yung dalawang kasambahay. Takot na raw silang lumabas ng kwarto tuwing gabi kahit naririnig nila yung bell. Mga ilang araw ang lumipas ay napansin nilang parang bigla na lang humina si Lola Esme. Kung dati raw ay nakakatayo pa ito at nakakaupo sa wheelchair nang may assistance, bigla na lang daw siyang hindi makabangon. Para bang naging bedridden. At kahit ilan na silang tumutulong para maabangon ito ay hindi talaga nila kaya ang matanda. Parang bigla daw itong nanghina talaga. Kaya naka-diaper na ito palagi kapag natutulog. Naabantay na rin sa kwarto niya ang isang kasambahay. Kwento ng kasambahay na yon kina Kuya, palagi daw niya nagigisingan na adilat si Lola Esme at atitig lang sa kisame. Minsan ay nakikita niya itong bubuka ang bibig at dilat na dilat. Sabay parang hihingal ito at bigla na lang uungol ng malakas. Biglang bangon siya nun. Sabi ng kasambahay kina Kuya, yun na daw yata ang pinaka nakakatakot na nasaksihan niya sa tanang buhay niya. Ang makitang nakalutang ang katawan ni Lola Esme. Walang halong biro raw. Halos takasan na siya ng kaluluwa sa sobrang kilabot. Mabilis din daw bumagsak sa higaan yung matanda. Hindi na raw siya makapag-react agad dahil nanginginig pa yung buong katawan niya. Yung dating matalas at striktang si Lola Esme, parang biglang nagkaroon daw ng demensya. Kapag pinapalitan daw ito ng diaper ay bigla na lang yung iihi. Yung parang sinasadya nitong basain yung nagpapalit sa kanya o yung bang siguro hindi niya makontrol. Hindi na nakayanan ng isang kasambahay ang magbantay dito dahil kapag lumalapit daw siya kay Lola Esme ay bigla na lang daw siya nitong kinakalmot. Nagtaka din daw sila dahil palagi namang pinuputulan ang mga kuko nito pero bigla yung humahaba. Isang hating gabi ay nagising silang lahat. Panay tunog ng handbell, kaya naman nagmadali silang umakyat ng kwarto ng matanda. Ganoon na lang daw ang pagtataka at gulat ng mga amo ni Kuya. Sila kasi yung unang nakarating sa kwarto. Yung bell daw na dapat hawak ni Lola Esme dahil tumunog yon ay nakita nilang nasa sahig na. Dapat kung hinagis yon ay may maririnig na tunog na parang hinagis. Pero wala naman daw silang narinig. Nang tanungin nila kung anong kailangan ni Lola ay hindi ito sumasagot. Nakatitig lang daw ito sa kisame. Tagus-tagusan ang tingin. Nang tawagin daw ito ng amo nilang babae ay bigla na lang itong nagsisigaw.
pagsigaw nito ay bigla na lang tumunog yung bell. Tulala silang lahat dahil walang may hawak ng bell na yon na nasa lamisita. Pinulot daw kasi yon ng among lalaki at pinatong doon mula sa sahig. Pero hindi yun inabot kay Lola Esme. Nagulandang na lang sila nang bigla yung tumunog kasabay ng pagsigaw ni Lola Esme. Pagkatapos daw ay katahimikan. Pinagmasdan lang daw nila ang matanda na naatulala sa kisame. Maya-maya ay humugot ito ng malalim na hininga. Sabay bitaw nito. Doon na raw sila nataranta nung hindi na nagre-respond si Lola Esme at hindi na humihinga. Namatay daw itong nakadilat at taanga ang bibig. Yung para bang namatay sa sakal. Isa pang nakakakilabot ay isinaman ni Ding Bell sa loob ng kabaong ni Lola. Nang ililibing na raw ito, nang ilalagay na sa hukay, bigla na lang daw tumunog yung handbell. Nahintakutan daw pati yung mga nakikilibing. Hindi raw nila alam kung sino o ano yung nakita nilang babae. Pero simula nang mailibing daw si Lola Esme, natigil na rin yung pagpaparamdam. Hindi lang nila alam kung pampaswerte o pampamalas yung handbell ni Lola dahil parang isa yon sa dahilan ng pagpaparamdam at ikinamatay niya. Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin na lang akong Clyde, taga-Oriental Mindoro. Itong kwento ko ay tungkol sa nangyari nung maglipat kami ng bahay. Sa kabilang baryo lang din ito dito sa lugar namin. Sa kabilang baryo kasi nakahanap ng lupa yung panganay naming kapatid na nag-abroad. Nagpagawa siya ng bahay dito at nang mayari ay lumipat na kami. Una naming ipinasok sa bahay ay yung mga sinasabi nilang pampaswerte tulad ng asin, bigas, tubig at kung ano-ano pa. Itong bunso namin na nasa high school pa lang nun ay nabitbit din ng bawang, sabay biro na baka may aswang doon sa nilipatan namin. Mabuti na raw ang may bawang at asin, parehas daw pampaswerte. Tatlo nga pala aming magkakapatid na puro lalaki. Malaki ang adwat ng edad namin ng panganay. Anak sa pagkadalaga si Kuya. Unang gabi namin noon ay hindi ako makatulog. Talagang nanibago ako o yun bang namamahay. Akala ko ay ako lang, pati rin pala sina Papa. Bumangon ako para pumunta ng sala. Andoon na rin si Papa at Kuya at mahinang nanonood ng TV. Pumunta ako sa kusina para sana kumuha ng makakain. Midnight snack ba? Kaso, bigla na lang akong nakarinig ng umaangil na aso. Wala pa naman kaming aso noong mga panahon na yon. Marahan akong bumalik sa sala at sinabi sa kanila na may aso sa labas ng kusina. Hayaan ko na lang daw at baka aso yon ng kapitbahay, kaya bumalik na ako noon ng kusina. Ganun na lang ang gulat ko, Sir Bob. Nakabukas yung bintana, nakatapat ng lababo namin. May nakita talaga akong nakasilip doon. Bigla akong napatawag kina Papa. Mabilis naman nila akong pinuntahan at pinagalitan dahil ang ingay ko raw. Mahina akong sinabi sa kanila na may nakasilip na tao. Nakita nilang seryoso ako kaya sinilip na rin ni Papa. Wala naman daw. Nagulat na lang kami na parang may bumagsak sa bubong. Hindi ko ba na nabanggit na that time 9 weeks pregnant na pala si Mama, pero hindi pa niya alam noon at ganun din kami. Maya-maya ay minarinig na lang kaming may naglalakad sa bubong. Kaya sabi ni Papa, baka manok lang. Pero nang lumaon, unti-unting bumibigat at umiingay yung mga yapak na parang mas mabigat pa sa yapak ng pusa. Napasabi noon si Papa na mukhang iba na daw yon at may bisita kaming nag-welcome sa amin. Doon na nagsimulang mag-utos si Papa na kumuha ng asin at bawang. Yung biro ni Bunso, nagkatotoo. Pinuntahan ko si Mama sa kwarto niya. Naabutan ko siyang parang binabangungot. Panay ungol niya at pailing-iling ng ulo. Ginigising ko siya pero hindi siya magising-gising.
kaya tinawag ko sina Papa. Doon, dinig namin ang mga kaluskos sa bubong na parang babaklasin na. Binudburan ng asin ni Papa ang palibot ng higaan nila. At nang muli niyang gisingin si Mama ay nagising naman na ito. Nagsimula na kaming magsaboy ng asin sa may bintana at pintuan. Itong si Bunso nagising din sa ingay namin. Para daw kaming inaaswang na di mapakali. Pinatahimik namin siya at sinabihang may aswang nga sa bubong. Mahina siya nung napamura. Tapos biglang nagsalita na may naisip siya para itaboy yung aswang. Nagbalat siya ng maraming bawang at sinimulan niya itong iprito sa mantika. Hanggang sa kumalat ang aroma nun. Yung mga yabag sa taas parang biglang bumilis at pabalik-balik. Pero doon lang siya banda sa may kwarto ni Mama. Ibang klase rin talaga yung bunso namin. Sa inis ni Papa ay nagpasama siya kay Kuya sa labas. Dinala na niya yung lalagyan ng asin at pinagsasaboy yun hanggang bubong. Dumadaing na si Mama na masakit ang tiyan niya. Hanggat andoon yung nilalang na yon sa bubong ay lalong tumitindi ang pananakit ng tiyan ni Mama. Nang mag-utos si Papa na kunin ang buntot pagi kahit wala naman ay saka palang umalis yung nilalang. Napahawak si Mama sa tiyan. Medyo umaayos na raw ang pakiramdam niya at nawala na yung pananakip. Nagmadali na rin pumasok sina Papa ng kwarto sabay tanong kung buntis ba ito. Biglang napaisip si Mama nun. 2 buwan mahigit na rin daw kasi siyang hindi dinadatnan. Kinabukasan ay nag-take siya ng pregnancy test. Excited kaming lahat nun at lumabas nga na positive. Sabi ni Papa, mukhang kailangan na raw bumili ng buntot pagi at ibang pangontra dahil tiyak babalikan kami ng aswang. Buti na lang at may dala kaming maraming asin at bawang nun. Hindi lang yun pampaswerte sa bahay. Pangontra pa yun sa aswang na sumalubong sa amin. At tama nga si Papa. Bumalik yung aswang. Pero dahil natikman na nito yung buntot pagi nang minsang sumilip ito sa bintana ay hindi na yun bumalik pa. Ang sabi ng mga kapitbahay namin ay ilang araw na raw nilang naririnig na umaalulong yung mga aso nila ng kakaiba. May nadidinig din silang pagaspas at malaking hayop na dumadaan sa bahay. Siguro daw ay dayo yun na namataan lang si Mama, lalo at bago kami sa lugar. Mabango daw talaga kasi sa pang-amoy nila ang mga buntis. Mga 17 years ago na rin pala ito nangyari.